And so, before Jesus preached the word of the Lord to Israel, bago siya magsabi ng, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Si Satan, alam niya ang halaga ng word. Pag binasa mo yung parable of the sower, piniliwanag ni Jesus na yung ibon na dumagit doon sa binhi na natanim sa tabi ng daan, ang ibon na yun, si Satanas. Kaya wag ka na magtaka, nakinig ka ng Sunday, kinabukasan wala kang matandaan because of the devil. You see? Now, Satan made this effort to stop it by tempting Jesus. Let's see. Matthew 4:3. If you are the Son of God, command that these stones become bread. Ano ang kino-question ni Satan at binibigyan ka ng doubt? Yung pinakamataas na kalagayan mo, ang binibigyan ng doubt ni Satan. Ano ang pinakamataas kong kalagayan? I am the Son of God. Pag sinabi ko sa isang Israelite, you know what? I am the Son of God, babatuhin ka nila. Kasi blasphemy sa kanila na sabihin mo, you are the Son of God. Kasi sobrang taas ng kalagayan ng Son of God. Amen? Now, let's see. Ang sabi, if you are the Son of God, utusan mo ang mga batong ito na maging tinapay. Saan dinadala ng demonyo si Jesus? Sa bread. Saan? Sa physical needs. Lahat ng batong yan, si Jesus ba yung kakain? Ano mo, sino ang kakain? Marang hindi lang siya. Yan ay ibigay mo sa mga tao, bread. Pakainin mo yung mga tao. Bigyan mo sila ng bread para mabusog ang physical na katawan. The devil knew that the word of God is powerful. Ang word of God ay nagbibigay ng buhay. Ang word of God ay nagbibigay ng kalayaan. Alam rin niya na merong famine in the word of God that time. Bago mag-preach si Jesus, nang tinutokso pa lang ni Jesus, kasalukuyan na nasa kagutom ang Israel, ang tawag doon ay famine of the word. Ang famine, kagutom. Wala silang makaing salita. Kaya bago mag-preach ang word of God na si Jesus, bago magsalita ang Son of God na si Jesus Christ, na naging Son of Man, hinarang kaagad siya ni Satan. Why? Kasi in 400 years, nagpupunyagi ang demonyo sa Israel. Why? Because there has no word. Gusto mong paglaruan ka ng demonyo? Huwag kang makinig ng salita ng Diyos. Pasok na yon, paglalaroan ka na. Amen. Ngayon, because he knew that there was famine in the word of God at times sa Israel, tinuksin niya si Jesus para wag makapangaral ang salita ng Diyos. Okay? That's the revelation. Amos 8:11. Tingnan niyo, famine of the word. Ano yung famine? Ang sabi rito ay, not a famine of bread, nor a thirst for water, but by hearing or of hearing the words of the Lord. Merong kagutom, walang makaing salita ng Diyos, dahil ang salita ng Diyos, pagkain. Amen. Kilala mo na ba kung sino ka talaga? Yan tanong ko sa iyo. Papakilala ko sa iyo kung sino ka. Ikaw ay espiritu. Ang Son of God ay ikaw na nasa loob nito. Itong katawan na to, hindi ito ang Son of God. Ang Son of God yung nakatira dito. Ako yun. Ako'y spirit. Amen? And ang pagkain ko, hindi kanin at ulam. Ito lang kumakain ng kanin at ulam. Ito lang ang umiinom ng tubig, pero ako hindi. Kasi ako'y spirit. Kilala mo na ang sarili mo. Ano naman ang pagkain po natin bilang spirit? Ang pagkain natin, hindi tinapay. Kasi hindi ka tatabla nun, kasi espiritu ka. Ang pagkain mo, salita ng Diyos. Amen. Ngayon, and so, famine of the word. Ngayon, walang famine of the word. Nakakalat ang mga cell leader, nakakalat ang mga cell group. Meron kang Bible sa bahay, you can read it anytime you want. Right? Meron kang Bible sa iyong cellphone, para kahit saan ka pumunta, you can read it. There's no famine of the word. Pero bakit maraming Christian taggutom sa salita ng Diyos? Why? Because they are not reading the word of God. You see?
Ngayon, ang sabi sa Amos 8:12, they shall wander from sea to sea and from north to east. They shall run to and fro. Parot parito sila, hahanapin nila ang salita ng Diyos o hinahanap nila ang salita ng Panginoon, pero hindi nila matagpuan. Within 400 years, Malakay to Matthew, kahit saan pumunta ang ibang mga taong Israelites, hindi nila matagpuan ang salita ng Diyos. Wala nagsasalitang prophet. Kaya naglitawan ng mga false prophet in 400 years. Dinatnan ni Jesus sa mga false prophets. Okay? Na-encounter ni Paul, yung nanguhula. Right? At kinasaot niya ang demon of divination na nasa babaeng yun. Ngayon, that is why many Israelites were sick, demon-possessed, condemned, nabubuhay sa kasalanan. Merong adulterous woman, merong Samaritan woman living in adultery, bounded by deception of religiosity. Ano nangyari sa mga teachers of the law? Dahil wala silang pahayag galing sa Diyos. Ano nangyari? Naging theologian. Sorry sa word. Okay? Ano nangyari sa teachers of the law? Ano nangyari sa kanila? Ang tawag sa kanila ay mga skriba at mga guro ng kautusan. Pero hindi nila kilala si Jesus. Pagdating ni Jesus, hindi pa rin nila kinilala si Jesus. Amen? Now, Jesus is the revelation of the Father. Ngayon, but praise be to God, purihin ng Diyos dahil ang salita na hinahanap ng Israel for 400 years, nagkatawang tao. Ang pangalan si Jesus, at ang sabi ng Hebrew writer, in these last days, He, the Father, has spoken to us by His Son. His name is Jesus. Amen. Ganyang kahalaga ang salita ng Diyos. Now, His people shall no longer suffer famine from the Word, because the Word of God Himself made His dwelling among them. And this is one of the beautiful part of John 1:14. Ang salita ay nagkatawang tao, ang ginawa ng salitang nagkatawang tao, tumira sa ating kalapit. Tumira sa kalagitnaan natin. Now, Matthew 4:4, basahin natin. Ang tao ay nabubuhay sa bawat salitang nanggagaling sa bibig ng Diyos. Amen. Hindi pa nagpipreach si Jesus dyan. Ang unang nakarinig ng salita ni Jesus, si Satanas. Hindi mo naman pwede sabihin, napakapalad naman niya, kasi Satanas nga yun. Paano naging mapalad, di ba? The Word became flesh and made His dwelling among us. Of course, ang unang nakarinig ng salita ni Jesus nang siya 12 years old, nagsalita siya nun. Pero yung ganitong salita na pangungusap, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. He quote from the Old Testament. Okay? Now, in the modern King James Version, it was beautifully translated as, and the Word became flesh and tabernacled among us. Okay, I like this translation, the modern King James. No? Ang salita ay nanirahan sa kalagitnaan natin. Siya nagkatawang tao at nanirahan sa kalagitnaan natin. Now, what is the tabernacle? Ang tabernacle, i-detail natin, sisimulan natin ang detail ng tabernacle sa next Sunday. Okay? Ano ang tabernakulo? Tabernacle. Ang tabernacle po, ang ibig sabihin talaga ng tabernacle ay dwelling place. Tirahan. Okay? Ang ating translation sa ibang English word ay tabernacle. Okay? Now, ang tabernacle ay nagre-reveal ng desire ng Diyos para sa kanyang bayan. The tabernacle reveals God's desire for His people.